siya Yan. ay Oh. namatay dahil sa pulboronic video. So Yan. ito, hindi din Oh. ito magpasinungalingan na may, Nako. na may taong pangalan Oh. na ganyan na namatay dahil sa pulboronic effects. At itong Nako. taong ito ay kasama ni Lisa Tanas. Nako, butatanan naman ho itong si Auntie Claire dito kay Binibining Maharlika. Mga official na dokumento, ilalatag na dito sa video na to. Pero bago ho lahat ng yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumahal sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ngayon na nga mga kapabayan, ito ho ang tanong na mapahanggang sa ngayon, hindi pa rin ho nabibigyan ng kasagutan. Sa katunayan ho yan, napakarami hong tanong na hindi nabibigyan ng kasagutan dito sa administrasyon na to. Tapos dumagdag pa itong isa na to. Auntie Claire, ito, tanong ni Ma'am Cathy Binag. Auntie Claire, sagutin mo ako. Sagutin mo ako. Bakit 7 hours bago rin-report ang insidente? Yan ang sagutin mo. Bakit? Bakit pagkatapos ng 7 oras, doon rin-report sa mga otoridad doon sa Estados Unidos, yan nangyari na yan kay Tantoko? Di ba? Matigas na ho siya, mga kababayan. 7 oras na ho siyang walang buhay. Di ba? Mantakin nyo, 7 oras na. Ano pang hinihintay nyo? Himala. Yan ang kaya nga itong si Amy Marcos, kahit na manggagamit yan, meron naman hong punto yung pananawagan niya ng comprehensive report. Ika nga. Talagang mabusising report dyan sa ano na yan, dyan sa kung merong mang involvement o walang involvement itong si Lisa Araneta Marcos dyan sa nangyari na yan. Dito kay Paulo Tantoko. Yan na nga ba sinasabi ko sa DOJ? Di ba? Magdala kayo ng tunay-tunay boto doon sa Talik. Pakuluan nyo doon, gawin yung boto-boto, gawin yung bulalo. Di ba? Kung ano gusto nyo gawin, gawin nyo doon. Dalhin nyo sa Talik. Pero ito sasabihin ko sa inyo, kahit hulugan nyo pa na sandamukal na buto-buto yan, hindi nyo matatakpan itong skandalong kinasasangkutan nitong si Lisa Araneta Marcos dito. Heto na. Ang tanong ko ngayon dito kay Auntie Claire, final answer na ba yung naging sagot niya sa press con kahapon kaugnay dito sa nangyari na to kay Paulo Tantoko? Ito, report na UTV, Gabe. Game na, Auntie Claire. Game na. Unang-una, si Mr. Paulo Tantoko ay hindi po kasama sa official entourage. Nako. Ano na ba yan, Auntie Claire? Final answer na ba yan? Yan ho ang tanong ngayon kay Auntie Claire. Sa mundo ng social media, kaugnay dito sa pinakahuli niyang pahayag na to. Final answer na ho ba yan? Hindi kasama sa official entourage nitong si Lisa Araneta Marcos, yaan si Tantoko. Paano pagka biglang merong lumabas na manifest na magkakasama sila sa iisang aeroplano? Nako. Yan na nga ba sinasabi natin? Paano kung biglang meron lumabas na manifest? Alangan naman kasama ka sa loob ng eroplano tapos sasabihin hindi ka kasama sa official entourage. Anong ginagawa mo doon? Ito tanong lang naman, paano pagka biglang merong lumutang na dokumento? No. Tuloy. Yeah. FL o ni First Lady ng unang ginamit. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Hindi Nako. bahagi ng official entourage ni First Lady Lisa Marcos Si ang Coco. nasawing negosyanteng si Paulo Tantoko noong Marso sa Estados Unidos. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, ikinalulungkot nila na nadadamay sa pamumulitika ang mga pribadong tao na nagluluksa. Paliwanag ni Yusek Castro, sadyang pineke ang isang bahagi ng sinasabing police report na Alam nyo anong peke? Yung peke, yung sinabi nitong si Claire Castro na peke, yung nakalagay doon sa police report o dinagdagan yung police report. Kasi kung dinagdagan yan, ngayon pa lang, dyan sa press con mo na yan, pinakita mo side by side yung ilinabas na report ng Beverly Hills Police County. Kalimutan ko, di ba? Ganun. Dapat pinalabas mo side by side. Ito ho ang original at ito ho ang pinalabas ng mga namimik news.
sa social media. Imbis na ganun ang ginawa nyo, kung ano-anong kabalbala ng mga pinaglalabas mo sa social media, madam. Galing umano sa Beverly Hills Police Department na kumakalat ngayon sa social media. Partikular na rito ang pagkakasama sa pangalan ng First Lady sa umunoy police report. Ayon sa opisyal ng Malacanang, may aktibidad ang First Lady noong March 8, ang araw mismo na naiulat na nasawi si Tantoco. March 8, makikita niyo po sa screen na mayroong konsyerto para sa Filipino. Yan, oh. Nakikita niyo sa larawan din, Sige lang. Secretary Cristina Frasco. Yun. March 8 yan ginanap, hapon hanggang gabi. Papaanong masasabi ng mga... Hindi, madam. Dapat ho kasi linatagan nyo kami ng police report, di ba? Tama, mali. Dapat police report. Yung sinasabi nyong peke, ipakita nyo sa amin yung tunay. Kasi kung sinasabi nyong peke, yung nagkalat na police report sa social media o dinagdagan yung police report sa social media, pues latagan nyo ho kami, ilabas nyo ho, ibigay nyo ho sa amin yung totoo, yung tama. Hindi yung bigla na lang ho kayo, bigla na lang kayong aariba ng ganyan na peke yan, peke yan. Wala naman ho kayong ipinapakitang ebidensya. Basta nyo lang sinabing peke, gusto nyo. Tanggapin na namin yun ng hook, line, and sinker. Obstructionist na to, na mga fake news peddlers na to, ang patungkol sa nakita nila mga tao doon sa vicinity. Kaya po yan ay dinagdag lamang. Pagbibigay diin pa ni Yusek Castro, iba ang hotel na tinuluyan ng First Lady noong siya ay nasa Los Angeles. Hindi palusot yan. Anak ng tokwa. Halimbawa, meron akong kasama at gagawa kami ng kabalbalan, kalokohan. Kailangan ba na magkasama pa kami ng hotel? Hindi ba pwedeng bisitahin ko na lang siya doon sa hotel niya ako na magdadala ng mga kargamentos? Hindi ba pwedeng ganon? Kung kunyari, siyempre, tito na tayo eh. Pagkainuman, medyo kailangan, medyo hindi nakagaya ng binata, anytime pwede. O Brad, papunta na ako dyan. Yung tropa mo, binahata pa. O Brad, papunta na ako dyan, ha? Ako na magdadala ng kargomento. Ako na magdadala ng mga, babanatan natin. Di ba? Ganon yun eh. Hindi naman ibig sabihin na porque nasa ibang hotel ka, excuse ka na kagad. Hindi ka nakasama dyan. Nagsasasayaw-sayaw pa kayo dun sa I Will Survive. Yung amo mo pala, nagsasayaw-sayaw ng I Will Survive. Tandaan po natin, ang unang ginang po, nung siya ay nasa Los Angeles, ay meron po siyang security service Ayan. na na-provide ng US. At meron din po siyang Naano na ho natin yan, napanood na ho natin yung mga kabalbalan na yan, Auntie Claire. Wala pa rin ho. Ayun na nga, ano pa rin ho, wala pa rin hong pakinabang sa mga sinabi ng ali na yan. Rekta na ho tayo dito kay Binibining Maharlika. Ito talaga, malupit ho ito. Ika nga, ito na eh. Kumbaga, lahat ng kasinungalingan ni Claire Castro, malalantad dito sa ilalabas na to ni Maharlika. Ito, pakinggan natin. Birthday ako, so we'll see. Oh. Okay, si Mangga ay nagbigay ng official statement. Nang sinasabi niya dito, in recent days, reports have circulated online and in various public fora that untimely death of Mr. Paulo Tantoco on March 8, 2025 in Los Angeles was caused by pulveron effects. Some reports further suggest that Mr. Tantoco was apparently part of the entourage of the First Lady Zatanas, who was in Los Angeles at that time to promote the Manila International Film Festival. More troubling are claims circulating online that the First Lady may have personal knowledge of the First Lady Zatanas of the circumstances surrounding Mr. Tantoco's death, with some alleging that she was present at the scene either shortly before, during, or immediately after the incident. Given the gravity of these allegations and the matters, undeniable public interest, I urge Malacanang to issue a comprehensive report on the circumstances of Mr. Tantoco's death
including any involvement, direct and indirect, of the First Lady or other Philippine government officials. I also call the clarification of the First Lady's Satanas whereabouts at the relevant time as may be reflected in official records such as medical examiner's report to dispel further speculation. Okay, mga kababayan. Syempre, pabida-bida na naman si Mangga, pero dapat siya ay mag-initiate ng investigation bilang isang senador para matukoy natin kung ilang milyon ang ginastos dito sa Manila Film Festival, Manila International Film Festival, na ginastos ng kanyang bruhang Satanas na sister-in-law. Hindi enough itong kuda-kuda niya na magpaliwanag ang Malacanang kung talagang tapat siya sa Pilipino. Si Mangga na gustong malaman kung ano talaga ang nangyari doon, dapat mag-open siya ng investigation. Hindi po ito private matter, okay? Basahin ko muna yung sinabi ni Castro. So definitely, yung sinabi ni Mangga ay wala pong kwenta yon kung hindi siya, I don't know if, I think foreign relation. I don't know kung saan magfo-fall ito. But, dapat bilang isang senador ay mag-open siya ng investigation, whether kung ano man yung committee, hindi ko pa na-review kung anong committee ang hawak nitong manggagamit na ito, dapat, bago siya mag-epal, magbukas siya, mag-start siya ng investigation. So, yun na nga, kanina, sinabi ni Clariza, Taratara, ang tawag ko dyan yung tagapagsalita nilang parang laging lutang at puro hangin ang laman ng utak. Alright? Ang sabi dito, tinanong siya, di ba, kung anong masasabi doon sa issue nga kay Tantoco. Ang sabi niya, nakakahiya dahil gumagawa sila ng peking police report. Naturingang journalist, mga dating spokespersons, hindi marunong mag-imbestiga ng sarili. Hindi sila nagiging journalist kung hindi nagiging propagandista ng kanilang mga sinusulong na interest. Ang sabi pa niya, okay, ayan, basahin ko na nga itong report na ito. Alright? Alright. So, ang sinasabing police report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Alright, so Castro said the portion mentioning the First Lady, Tantoco's wife Dina Arroyo and Alexa Miro was an alteration or addition to the police report. She added that Araneta was surrounded by security detail from the United States and the Presidential Security Command at all times and stayed at a hotel different from the hotel where Tantoco stayed. Sabi niya, papaanong masasabi ng mga obstructionist na ito, ang mga fake news peddlers na ito, patungkol sa nakita nilang mga tao doon sa vicinity. Kaya yan ay dinagdag lamang. Okay, ganun daw, dinagdag lamang daw. I don't know kung anong police report kasi na sinasabi niya. Pero definitely, ang police report na ipinakita ni Dean ay hindi yun ang police report na tinutukoy niya. Ang sabi pa ng Malacanang, ng mga bangag at ni Clarissa, ito ay gawain upang masira ang unang ginang Satanas, Lisa, ang Pangulo at ang administrasyon na ito para sa pang-personal na interest. So wag po kasi tayong masyadong maniwala sa drama, sa gimmick, sa gawa-gawang kwento. Siguro din tayo po bilang isang miyembro ng media, kaya din po natin alamin kung ano ang katotohanan. Wala pong ikinababahala ang unang ginang Satanas dahil alam po niya ang katotohanan at makikita mismo ang mga records na yan. Asan ang records? May pinakita ba siyang records? So, ang dapat mabahala dito yung mga naninira sa kanila dahil hindi nila magigiba gamit ang fake news na ito ang administrasyon. Mukhang napapanahon po, pero pag-aralan, ano sabi niya? As if Palace is contemplating legal action against those spreading the fake news police report. Hinamon nga kayo ni Din, hinahamon ko nga kayo nung July pa about the pulburon naman video ni Bangag. Hanggang ngayon wala pa rin kaso. Tapos ngayon pag-aaralan niyo na naman mga julul kayo. Anyway, sabi niya mukhang napapanahon po pero pag-aralan hindi po dapat manatiling na dahil sa isang journalist o sa isang parte ng media nagkasabi ng kasinungalingan. Maaaring paniwalaan ng mga kapwa nating Pilipino. So nakakalungkot po yan at medyo nakakahiya. Alright. Yun ang sabi niya. Ngayon mga kababayan, nasa kayo? Gusto ko kayong makita yung inyong mga comment. Okay? Asaan?
Okay, tignan natin ang mga palengging. Alright. Okay. So, mga kababayan, unang-unang punto natin dito, bakit pa tayo maniniwala sa gobyernong ito? Unang-una, sinungaling. Kailan ba aamin yan? Tandaan nyo, mga kababayan, hindi niya in-address, hindi nila, teka ba yan? By the way, galing sa Beverly Hills Police District, nakita niya ba yung aking bonggang-bongga? Galing tayo doon kanina. Unang-una, hindi in-address ang pagkamatay ni Paulo Tantoco na kung saan asawa lang naman ng inappoint ni Bangag, okay, na si Dina Tantoco Arroyo bilang isang Deputy Social Secretary for the President. Bakit hindi nila in-address yan? Na yan ang connection ng taong yan. Ni wala ngang condolences, ni wala ngang message yan nung namatay. Ever since nung nalaman ng taong bayan na namatay, di ba? So itong presidential communications, itong bangag na administrasyon na ito, failed, okay? Failed to address na ang pagkamatay ni Tantoco ay hindi po fake news. Okay? Ganito magdepensa ang mga bangag. Ganito magdepensa ang mga sinungaling. Una, okay, hindi niya pinakita kung anong sinasabi niya na fake news na police report. So kung fake news ang police report, hindi ba dapat bilang isang gobyerno, sangay ng gobyerno, napakahalaga, hindi ipakita niya yung police report. Fake yan, pinakita niya sa social media o sa media. Ito ang police report namin. Dahil Office of the President ang Correct. sangkot Oh. dito. Hindi ba dapat bago siya kumuda, ginawa nila yung kanilang obligasyon? Dahil Yan. meron naman tayong bilateral agreement dito sa Amerika para magpasinungalingan lahat tayo na nagsasalita dito na hindi sangkot si Lisa. Hindi ba dapat bago binuksan ang bunganga ng buwaka ng inang itong babaeng ito na nuknukan ng kasinungalingan ay sinasabi dapat nila na actually ang gobyerno ng Pilipinas ay nakipag-coordinate sa ahensya ng Amerika at hindi totoo yung mga sinasabi ninyo na si Lisa Tanas ay sangkot dito sa pagkamatay ni Tantoco o may kinalaman or o kung ano man. Pero she failed. Kasi nga peke, kasi nga fake news. Mga kababayan, yung pagkamatay ni Tantoco, ayaw nilang i-address. Hindi po yan peke. Bakit? May police report, 'di ba? Confirm, okay? May police report, ito nga, may police report, mga kababayan, na may Paulo Tantoco. Ito, hawak natin. Although ito yung hindi pa nalaman na siya ay namatay dahil sa pulboronic video. So ito, hindi nila ito magpasinungalingan na may na may taong pangalan na ganyan na namatay dahil Teka lang, tanggalin ko yung tanggalin ko yung para makita ho ninyo mga kababayan. sa Yan. siya ay namatay dahil sa pulboronic video. So Yan. ito, hindi nila ito magpasinungalingan na may na may taong pangalan na ganyan na namatay dahil sa pulboronic effects. At itong taong ito ay kasama ni Lisa Tanas, 'di ba? Na hindi nag-survive kasi kumanta sila ng I Will Survive the night before siya na-chogi. Pinost natin yan sa Buljakan. So ito ay hindi niya in-address na may namatay na Paulo Tantoco dahil sa aksidente na hindi pa masabi kung anong aksidente at may presensya ng pulboronic yung kanyang katawan. Okay? Nakalagay naman dyan, ayan sa hotel. Okay? Although hindi nakalagay, Beverly Hilton to namatay, di ba? Ngayon, hindi niya in-address na may namatay na Tantoco, 'di ba? Dahil nga ipinakita, available online 'yan, ang result, 'di ba? Na nakalagay doon sa toxicology report, okay? Na namatay nga siya, mga palangga, dahil sa aksidente at nagkaroon ng heart problem nung isa sa dahilan ng kanyang kamatayan, and also that pulboronic effect. Hindi po fake news ang inilabas ng Los Angeles Medical Examiner, mga kababayan. Ang pagkamatay ni Tantoco
na may pulburon, mga kababayan, hindi po yan fake news at bawal po yan. Sa Amerika, ang pulburon. So definitely, may pananagutan ang gobyerno ni Bangag. Kasi Hmm. merong basihan na Nako. ipinakita ang what? Ang coroner's office o yung medical examiner. Hindi po yan fake news. Ngayon, itong bangag na administrasyon na ito, okay? Ang in-address lang niya, yung police report, I don't know kung anong ibig niya sabihin na po, anong police report ang minimin niya, kasi pwede naman talagang magtanim, gagawin ng Malacanang, ng Bangag Administration, gagawa sila ng peking police report, as itatanim, whether itanim sa mga vloggers and everything, kasi di ba yung inciting to sedition, tinamnan kami ni SAS. So hindi natin alam kung ano yung minimin niya na fake na documents. By the way, kasi binasa ko lang yung article, meron ba siyang ipinakita? Can you comment, Palangga? Meron ba pinakita yung si Auntie Claire, itong bigaon ito, babaeng itong walang laman ang utak, meron ba siyang pinakita na sinasabi niyang police report na peke? Meron ba? Wala siyang pinakita. No, Di ba? yun. Wala siyang pinakita. Pero hindi Yun nga ho ang hinihintay natin. Nagkuda-kuda ka kung ano-ano pinagsasabi mo sa press con mo. Dapat pagka nagkuda-kuda ka ng ganon, ang kasunod nun, ebidensya. Hindi pwede puro kuda lang. Hindi ho tayo dyan. Hindi wala tayong hindi makukumbisi nila dyan. ina-address yung matay ni Tantoko. Hindi niya in-address yung toxicology report, 'di ba, yung autopsy, 'di ba? Hindi po enough 'yun. Nasasabihin lang nila fake news. Fake news 'yan na dinadawit ng si Lisa Tanas. Hindi niya pwedeng baliwalain yung dokumento na ilalabas ng medical examiner, mga kababayan. Okay? Hindi nila pwedeng sabihin na yun doon lang sila tututok. Kasi may namatay na kasamahan nila. At ang nag-organize ng event na yon at ang gumastos ng event na yon, pera ng taong bayan. At Yung, nandoon si Lisa Tanas nung gabi at marami pang iba, GMA executive, mga artista, si Jinggoy, si Jinggay, si Keso, 'di ba? Si Frasco, 'di ba? At marami pang iba. I think may doon sa isang police report na inano ni Dean, meron pang si Kumar or basta marami pa, mga kababayan. So hindi po pwedeng dahil sasabihin niya, yung police report, peke yan, ganyan-ganyan. So end of story na. di pwede. End of story na. Kaso lang, wala ding kwenta yung mga reporters doon, so wala talagang nag-follow up. Wala talagang gumisa kay Clarissa Taratara para sabihin na, teka muna, Clarissa Tartar. okay? Auntie Claire o Clarissa Taratara. How about yung issue ng pagkamatay ni Tantoko? Yan ba Yeah. ay peke din? Ano ang masasabi nyo dito sa toxicology report na ito ay mayroong pulburon effects? Walang follow-up question. Palibhasa, hindi natin alam kung bayad na yung mga jutang ginemes dyan o takot sila magurgor kasi nawala na yung Net25 na reporter dyan, tinanggal na nila itong si Eden Santos. Ngayon, mga kababayan, ang katanungan nga natin diyan nung nag-vlog tayo ng ilang beses na bakit mahalaga? Okay, na-address ito at bakit mahalaga ikaw, Mangga, at iba pang mga senador na kailangan imbestigahan niyo ito. Dahil, mga kababayan, hindi ito private citizen si Tantoko. Ang asawa niya, again, na si Dina Tantoko Arroyo ay Deputy Social Secretary. Meaning, mga kababayan, ulit-ulitin natin, gumamit sila ng pondo, ng pera ng bayan, pera ng Pilipinas, gumamit sila ng public funds, si Lisa Tanas, at nagstay sila sa mga 5-star hotels, nag-party sila, nag-hinar nila si Jokoy, na hindi natin, na alam naman natin na kung si Lisa Tanas kasama ni Jokoy, pera ninyo ang ginastos doon. 'Di ba? Dumating sila sa Amerika, sabay-sabay sila, hindi natin alam kung isang eroplano, ano bang sinakyan nila, 'di ba? Hangga't hindi ito naiimbestigahan. Hindi porket si Tantoko yung namatay ay walang posisyon sa gobyerno, ay absuelto na ang mga jutang ginemes na ito. Sino yung mga jutang ginemes? Si Lisa Tanas, yung asawa niya, at lahat ng involved doon. Pera ng bayan yun, at this is public interest.
Hindi pwedeng makawala si Lisa dito. Kaya yang si Amy Mangga, boljakin nyo sa comment section. Sabihin nyo, wag kang epal, wag kang hanggang Facebook lang. Mag-open ka ng investigation para malaman ng taong bayan magkano ang ginastos ni Lisa Tanas, magkano ang binayad sa performer na si Jokoy, sino ang namasahe sa mga umattend na mga artista, sino ang nagbayad ng kanilang mga hotel. Lahat ng mga dokumento, hingiin, makikita yan kung mayroong proper investigation dahil kung talagang totoong tapat ito si Amy Marcos na hindi naman talaga tapat sa sinasabi niya dapat magpaliwanag ang Malacanang, hindi magpapaliwanag ang mga putang ina. Nakita nyo nga puro kasinungalingan. Hindi nga in-address yung Kalma. pagkamatay. So hanggat Kalma, hindi si madam. Amy Marcos at iba pang Happy trigger ngayon si Binibining kayo mga Maharlika. senador, I don't know kung kaninong Oh. committee ito ang dapat mag-imbestiga. Pera ng bayan to eh. Gumastos sila, nagpakasaya sila sa Amerika, mga kababayan. Di ba? Kasama sa entourage. Hindi nila pwedeng pagsinungalingan. Yung napinost natin dyan, nagkantahan pa. Bago namatay itong si Tantoco, nagkantahan pa. Kasama yung mga opisyal. Hindi siya private citizen lang. Kaya public concern ito. Pera ito ng bayan. Kaya yung sinasabi ni Taratara, okay, ng Malacanang, ito po ay hindi natin dapat titigilan ito. Dahil, tignan natin, di ba, pinag-usapan namin nila Agent Morales, ni Cathy Binag, the other day, di ba? Yung ang asawa ni ni Tantoco, ni Paulo o ni Pawi, 'di ba? Kilala siya sa pangalan Pawi, ay inappoint ng Office of the President. At alam naman natin si Lisa Tanas ang nag-appoint niyan. So gusto naming malaman, Clarisang Boba, gusto naming malaman Zatanas, Bangag, 'di ba? Magsimula sa bookings, magsimula sa hotel, sa bookings, airfare, lahat ng ginastos ninyo para malaman ng taong bayan kung ano ba talaga. Dahil nga appointed po, mga kababayan, isaksak nyo sa utak ninyo na ang asawa ni Paulo Tantoco ay appointed ng Office of the President. Meaning, gumastos sila ng pera ng bayan. Hindi nila sariling pera dahil ang representation nila dito is Manila International Film Festival. Ilang araw nila ginanap yun. Sino-sino ang gumastos noon, mga palangga? So, Office of the President ba? Ano ang ginamit ni Lisa Tanas? Lahat, pamasahe, transportation, lahat, mga kababayan, yung sa venue, sino nagbayad, may pananagutan ito. At hindi po dito pwedeng sabihin lang na, oh, peke yung police report. Kung peke yan, nasaan yung original na police report? Correct. Ang sinasabi niya kasi police report. Hindi niya sinasabi na peke o hindi niya in-address. Kung pakinggan niyo yung sagot niya ni Taratara, hindi niya in-address yung toxicology test. Hindi niya in-address yung pagkamatay ni Tantoco. Bakit kailangang imbestigahan ito, mga palangga? Kasi nga, mga kababayan, may sangkot na pulboronic. Ulitin natin, ang tanong namin ni Agent Morales, ni Cathy, sino ang nagdala ng pulburon sa loob ng hotel dahilan ng pagka-overdose o nategi siya? Sino-sino pa ang gumamit doon? May cover-up ba? Diba? Kasi yung pagkategi ni Paulo Tantoco ay hindi mo pwedeng alisin na konektado sa Office of the President, Office of the Bangag. Kasi nga, hindi lang ito isang beses. Sorry, nagbe-burp ako ng bonggang-bongga. Okay? Hindi pwedeng ilayo kay Bangag to dahil meron nang lumabas. Nilabas ko nga yung pulboronic video ni Bangag, di ba? Nung July, isang taon na. July 21, na-imagine nyo, that was during the SONA, na tinakot din nila. I-remind ko lang kayo, tinakot nila ako na makipag-coordinate sila sa Amerika, sa lahat. NBI, DOJ, PNP, AFP, lahat na. Yata tinakot ako, nalagot ka, Maharlika, i-extradite ka na, lagot ka, makukulong ka na, 1 taon na. Ito po ay usapin ng bayan. Hindi po pwedeng i-extradite yan. Amerikano ho yan eh.
Hindi mo pwedeng i-extradite yan. Kung ano yan, ang tawag dito, kung Pilipino yan, tapos nandun siya bilang turista o kung ano pa man, pwede. Pero Amer- American citizen na huyang si Binibining Maharlika. ninyo. At yung pagkamatay ni Pawi, sabi nga namin, divine intervention para malaman ninyo na talagang gumagamit ng pulburon ang circle ni Lisa Panas at ang circle nitong bangag administrasyon na ito. So, alam na to ng Amerika definitely. Hindi ba nakakahiya na ang bigaon na si Lisa Tanas, na akala mo kinakalay kayong kipay niya, I will survive na yung mata niya, talagang lumuluwa sa kabutlugan, sa kabuturan, di ba? Akala mo, kariregla lang kung makasayaw. Gamit ang pera ng bayan yan. Hindi sapat na sasabihin lang, ay fake yan, ano na yan, yung police report na yan. Tapos doon na lang magtatapos, Amy Marcos. Mangga, Amy Marcos, Alpotera, double agent, mga bangag, mga Tanginan nyo. Hindi nagtatapos to dahil gumastos sila ng pera ng bayan. May namatay eh. May namatay. Ayaw nila, inaddress ba nila yung, ulit-ulitin natin, inaddress ba nila yung namatay? Inaddress ba nila na may pulburon involved? O inaddress nila yung linkage ni Lisa Tanas. Pero fake news. 'Di ba? Fake news, syempre deny to death sila, 'di ba? So kung talagang gusto ni Amy Marcos, pwedeng mag-investigate ang Senado. Pwede rin sana yung Commission on Human Rights. Pero paano naman mag-iimbestiga yung putang ina ng mga hayop na yan? Wala nang human rights sa Pilipinas dahil halos ng mga hinayupak ay magkakasabwat. Hindi po pwedeng pabayaan natin tong issue na ito kasi dapat talaga kung matino itong mga senador natin, manawagan tayo sa mga senador. Can you tell me, because may medyo ngarag-ngarag na kasi yung alindog ko ngayon. Anong Blue Ribbon? Anong committee ang dapat mag-imbestiga nito? Kasi mga kababayan, sabi ko nga, ginastusan to ng gobyerno. Tapos buhay ang may namatay, may buhay at may pulburon. 'Di ba? Dapat imbestigahan lahat 'yan, patawag ang COA, ipatawag ang kung sino, anong eroplano, lahat alam niyo na 'yan. Alam niyo na 'yan, lahat ng ahensya ng gobyerno na pwedeng kasangkot dito sa paglabas ng pondo, yung mga mga office ng mga pumunta doon, yung mga artista, lahat 'yun dapat. Even nga yung mga staff sa hotel pero that's gonna be address yan dito dito sa, yung not staff sa hotel, yung mga kasama ni Tantoco bago siya namatay. O sino yung mga kasama niyang tumira ng pulburo na yon. Ngayon, mga palangga, ang problema dito, hindi yung fake news na sinasabi ni Taratara na, fake news yan. Di ba? Fake news yung lumabas na yan, na police report na yan. Kaya ang question ko, kung fake news ng police report, nasaan ang original police report from the Beverly Hills Police Department? May kapangyarihan ang gobyerno natin at karapatan na malaman ng taong bayan na ilabas nila kung dinedebunk nila itong isang police report na ito, nasan yung original? Di ba dapat isasampal nila, hoy, ikaw Correct. Maharlika, hoy, ikaw Din Chase, hoy, ikaw Morales, hoy, ikaw Cathy Binag, sinungaling kayo. Ito ang actual police report. Meron ba silang ipinakita? Hinahamon nga din sila ni Din na mag-file sila ng case. Di ba? Wala. Mag-file si Satanas. Ang issue po dito mga kababayan, may namatay. At yung namatay, hindi private citizen. Yung nagurgur dahil sa pulboronic effects, ay asawa lang naman ng appointee ni Bangag. So may connection sa gobyerno at merong pulboron. Diba? So hindi ito pwedeng hanggang doon na lang siya sasagot dito sa dito sa police report na ito. Puro deny. May medical findings Diba? Mamaya ikukwento ko sa inyo yung ginawa ko Isagutin lang muna natin to si Taratara. Dapat managot ang gobyernong Bangag dahil meron pananagutan, sila sa pagkamatay ni Tantoco dahil maaring siya ay biktima. Hindi natin alam pero alam naman natin na talaga ang circle ni Bangag ay mga pulboronic.
Kasi nga, mga kababayan, gumastos sila ng pera ng bayan. Kung si Tantoco ay pumunta lang sa Amerika mag-isa, kasama yung kaibigan niya o family niya, kunwari, sila lang, wala na tayong pakialam doon. Kung namatay siya sa pulburon, wala na tayong pakialam kung ang kanilang pagpunta sa Amerika ay family trip. Kaso kitang-kita Correct. natin. Bago siya namatay, I will survive siya. Together with Lisa Tanas and other government officials. Kaya nga, he did not survive dahil sa pulboronic. Kung private, kung family ang trip niya, wala tayong pag-uusapan dyan. Okay, that's family. Pero pinakita nila na magkakasama sila. Kasama si Escudero, kasama si Jinggoy, si Frasco, at marami pang iba. Hindi sila pwede mag-deny. Hindi pwedeng sasabihin na ang police report ay peke. Kasi nga, mga kababayan, mayroon silang pananagutan sa taong bayan dahil nilustay nila ang pondo ng bayan. Ginamit nila sa party. Yung pinambili na lang ng pulburon. Sabi ko nga, saan ba galing yun? Sa Pilipinas? Galing ba sa ano yun? Sa PIDEA? Binitbit ba nila? Isnismagel ba nila itong pulburon na ito? Hindi siya pwedeng magsinungaling dito. Obviously, sinungaling ang gobyerno ni Bangag, mga kababayan, kitang-kita ninyo na meron silang ninakaw dito na pera sa bayan. Itong gobyerno ni Marcos Jr., dinala nila dito sa Amerika, 'di ba? Maraming pananagutan sila dito, mga kababayan, kasi nga, okay, pwede ditong silang kasuhan ng malversation of public funds. Number Ayun na nga mga kababayan, kung gusto nyo tapusin yung video na yan, ibinibining Maharlika, punta lang ho kayo sa kanyang YT channel. As always, maraming salamat po sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahalin natin ng Pilipinas. Walang paano muna natin lahat ng mga nagsasalita ngayong mga panahon na to kaugnay dito sa mga maiinit na isyo na kinasasangkutan ng administrasyon ni Marcos Jr. Palakpakan.